Kamusta? Patay ba lahat? Tanong ni Ali kay Eros. Yeah, tipid na sagot ni Eros. Good, I'm going na rin. I need to rest na rin kasi. Siguro hindi na ako makakahabol bukas para magpaalam sa inyo kaya magpapaalam na ako now. Sabi niya at saka bumaling sa akin. I am gonna miss you, Sandra. You are like a sister to me na. I'm gonna visit you in the Philippines kapag hindi masyadong busy. And sorry that I cannot bake your apple cake. Next time, promise. And remember all my payo, okay? Again, sorry for eavesdropping, lovebirds. Litanya nito at saka makahulugan akong tinignan na naintindihan ko naman. Thank you rin, Ali, sa pagiging mabait sa akin. Just text me if you're going to visit. Nakangiti kong sabi na kinatango niya. Bumaling naman sa kay Eros. Don't stress her too much, okay? Take care of her. Paalala nito. I know what she means by that. No need to ask me, Ali. I will still do it. Sagot ni Eros. Okay then. Sasabay na rin ako sa kanila. Ani din ni Ali bago ngumiti sa akin na makahulugan bago sumama kay Liza. Aalis na rin kami. Baka mapatay kami ni Eros. Masama palang mabitin. Ani Carlo. Nagtawanan naman sila dahil doon. Damn you, Carlo. Pahabol ni Eros at tinawanan na ng mga pinsan niya tsaka umalis. Assholes? Bulong niya bago bumaling sa akin at ngumisi. Can we continue, wife? Bulong niya sa akin. Pinalo ko naman siya sa balikat saka noon nang maglakad. Ayoko na sa stairs. Baka may makakita nakakahiya. Hey, what was that? Tanong niya habang nakasunod sa akin. Hindi ko siya inimik. Bahala siya dyan. Pumasok kami sa kwarto at pagpasok namin, isinandal ako ni Eros sa pinto at mapusok na hinalikan. Tinilupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at tinugon ang mainit niyang halik. Ramdam ko ang paghagod ng mga kamay niya sa likod ko, pababa sa bewang ko at sa pangupo ko. I want you, baby. Bulong niya sa tenga ko at ang mainit tong hininga ay naramdaman ko sa leeg ko. Nagiinit na rin ang katawan ko sa mga haplos niya. Claim me then, baby. I'm yours. Bulong ko na ikinangiti niya. I cannot take this. But I'll claim you tonight. You're mine. Pagkasabi noon, binuhat niya ako na parang prinsesa at dinala sa kama at doon inihiga. Pinaibabawan niya ako at marangay nalikan. Inalagay ko ang kamay sa likod ng ulo niya at sinuklay ang buhok gamit ang daliri ko. Pababa sa likod niya. Tumigil siya saglit para tanggalin ang mga damit ko. I am now fully naked in front of him. Tinitigan niya ang katawan ko kaya nahiya ako. Tatakpon ko sana ito nang hawakan niya ang mga kamay ko. Don't! You are hot as hell, baby. You're perfect. Aniya. Napatingin ako sa pantalon niya at ramdam ko ang pamumula ng mukha ko na makita nakaumbok yun. You're gonna moan my name all night, baby. Bulong niya sa akin na ikinalunok ko. Saksi ang buwan sa pag-iisa namin ang gabing iyon. Punong-puno ng pagmamahal ang bawat galaw niya. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Parehas kaming hinihingal ng bumagsak sa kama. You're great. Always great. Pagod niyang bulong. 2:00 na madaling araw, wala pa akong tulog. Walang kapaguran ng lalaking katabi ko ngayon. Paulit-ulit niya akong inangkin na para bang sabik na sabik ito sa akin. Medyo masakit ang baba ko pero ayos lang. I was lost in his touch and kisses too. Napangiti na lang ako na marinig ang mahinang paghilik niya. Tumagilid naman ako ng higa para matitigan ang gwapo niyang mukha. Hinalikan ko ang tungki ng ilong niya at saka napahawak sa tiyan ko. Akala ko kanina I will lose him. Akala ko mapapahamak siya. You are now a father, Eros. Sorry hindi ko masabi sa'yo tungkol sa baby natin. Natatakot ako. Kaya mo bang iwan na magulo at mapanganib mong buhay at mamuhay ng tahimik kasama kami? Bulong ko rito. Napabuntuhin niya na lamang ako. Kaya mo bang bitawan ang pagiging underground boss mo at maging isang ama ka lang? Bulong ko bago ko lamunin ng antok. Pagpasok ko sa mansyon ni King, matatalim na tingin ang sumulubong sa akin kaya't nakaramdam ako ng takot. Yumuko ako para magbigay galang sa kanya kahit nag-uumpisang manginig ang mga tuhod ko. What do you want? Malamig at nakakatakot niyang tanong. Nanatili lang akong nakayoko dahil ayokong salubungin ang nakakatakot niyang tingin. King, Henderson is back with his wife. Balita kong pilit itinatago ang kaba ko. I know. And I also knew that we've lost hundreds of men in Spain just because of your petty decision. Galit pang tura nito. Naikuyom ko ang mga kamay ko at napakagat sa ibabang labi ko. Hindi ko alam na pati sa Spain, makapangyarihan pa rin si Henderson. Ang akala ko mapapatay na namin siya dahil naiwan dito ang mga tauhan niya. Sinunggaban ko na ang pagkakataon without research. Nagpadala ako ng maraming taon sa Spain upang masiguro na mapapatay nila si Henderson pero nagkamali ako.
Tumulong ang pamilya ni Henderson na namamalagi pala sa Spain at namatay lahat ng tauhan na pinadala ko. At ngayong sinasalubong ko ang galit ng hari ngayon dahil sa nangyari. I am sorry, King. Nakayuko kong sabi. What sorry can do? We've lost hundreds of men because of you. Napatiin ako sa lalaki nagsalita sa may likuran ko. I rolled my eyes na makitang lalaking to. Vince Sendejas. Son, ani King. Where's mom? Tanong nito at saka umupo sa gilid ng ama. Kinuha ang revolver sa gilid. Pinaikot sa kamay at saka tinutok sa akin. Kaya medyo kinabahan ako. Mukha yatang nakita niyang takot sa mukha ko kaya pagak na tumawa ang gago na kinakuyom na mga kamo ako. She is resting. Sagot ng ama niya na siyang pinuno namin. King Sendejas, the boss and the founder of Phoenix. Tumangutango naman si Vince saka tumingin sa akin. Anong ginagawa ng babaeng dahil ang pagkawala ng marami sa mga tauhan natin? Nakangisi nitong usal na kinalunok ko. I don't know that he is still powerful. He cut me off. You should have known. He is a Henderson, a pure-blooded Henderson. Nananalaytay sa dugo niya ang pagiging halimaw. They are one of the most powerful family in both the underground and the real world. But because of your stupidity, natalo tayo. Malamig na turan nito na kinatahimik ko. He was right. Nagpadalos-dalos ako. Nakalimutan ko na hindi kadaling mabagsak ang tulad niya. You almost harmed Sandra too because of your arrogance. Anito na kinapintig ng tenga ko. Mabilis na nagtaas sa mga mata ko para salubungin ang mga tingin niya. Si King, tahimik lang na nakikinig sa amin. Bullseye. Nakangising usal ko sa kanya. You're acting like this not because we lost a lot of men, but because we almost harmed Sandra. Nakangising usal ko na ikinatagis sa mga bagang niya. Nagkakaganito siya dahil sa babaeng yon. Mahal niya nga si Sandra and that made him weak and more stupid. How stupid he was to fall in love with the enemy's wife. Napakaswerte nga naman ni Sandra. Napakatayog ng mga lalaki nagkakagusto sa kanya. She is someone's weakness. Nanatili lang ding nakikinig sa amin si King. Mabilis naman nagbagong ekspresyon niya at gumisi sa akin. I don't need to explain everything to you. What's your plan? Bakit ka nandito, classmate? Pag-iiba niya sa usapan namin. Umirap muna ako sa kanya at saka tumingin sa ama niya na seryoso nakatingin lamang sa amin. May auction na magaganap next week. Panimula ko. Then, lumunok muna ako bago sumagot. Dadalo lahat ng mga sikat na underground businessman sa buong mundo. Nagaganapin sa Dakota cruise ship. Panimula ko. Get to the point, young lady. Maotoridad na sabi ni King. Sorry, nakita ko na mga list ng dadalo at nakita ko ang pangalan ni Henderson sa mga yon. And I think we should attend too. Paliwanag ko. Why do we need to attend? What can we get in attending that auction, young lady? Tanong niya na ikinangisi ko. We can able to get the one and only rarest diamond in the world. It was hidden in one of the things they will auction. It costs not just $1 trillion but more. Kapag nakuha natin yon, we will become the most powerful group in the world. We can gain more connections and allies at mahigpitan natin ang Henderson Empire. But because we need a large amount of money para sa pagbid. Paliwanag ko. Isa si Eros sa mga kinatatakutan at pinakamakapangyarihang kakompetensya ng Phoenix. Without him, our group will become the most powerful. Kaya siguro gusto ni King na mawala siya sa landas namin. To gain more power and connections. Is it still about power? Rarest diamond that costs trillions? Pag-ulit ni Vince. Oo. Sa pagkakaalam ko, mahigit 30 ang mga kagamitang i-auction at merong isa doon ang naglalaman ng diamond. Sagot ko. And how sure are you na makakuha natin yon sa dami ng mga kagamitan doon? Maraming dadalo, and I'm sure they're also after that diamond. We will take risk and spend a lot of money. How sure are you that the diamond really costs trillions? And how sure are you that we can have it? Mapaglarong tanong ni Vince. Damn this man. Iba siya sa labas, iba rin siya pagdating dito. A totally crazy demon. Alam ni Henderson kung saan nakalagay ang bagay na yon at kung saan siya magbibid, doon din tayo magbibid. Sagot ko. Ilang minuto naman silang natahimik na parang pinag-iisipan ng suhestyon ko. Leave it or take it. Hindi ko hayaan na pakawalan namin ng ganitong pagkakataon. I need my revenge too. Fine. Make sure hindi ka papalpak ngayon. Kung hindi, ako ang papatay sa'yo. Maotoridad na banta ni King sa akin. Lumuko bantakot sa buong pagkatao ko pero pinanatili ko ang matapang kong mukha. Sa araw din na yon gagawin ko na ang plano ko. Papatayin ko si Henderson. Sagot ko. Malaki ang atraso sa akin ni Eros Henderson.
Nang dahil sa kanya namatay ang pamilya ko. Ginipit niya ang daddy ko. Pinabagsak niya ang kumpanya namin at hindi kinaya ni daddy ang kahihiyan. Kaya nilulon niya ang sarili niya sa alak hanggang maaksidente siya dahil sa kalasingan habang pauwi. Hindi kinaya ni mommy ang pagkawalan ni daddy kaya nabaliw ito. Napatay ni mommy ang nakakabata kong kapatid pagkatapos nagpakamatay ito. Nang dahil kay Eros, mag-isa ako. He is greedy. He is a devil and I will make sure that I will get my revenge. Para ako mababaliw nung mawala ang buong pamilya ko. And then may babae na lumapit sa akin, si Queen. Tutulungan niya raw akong pabagsakin si Henderson kung sasapi ako sa kanila. Walang pag-aalinlangan. Sumama ako sa kanya kaya ngayon, nandito ako. Gusto ko maranasan ni Henderson ang naranasan ko. Ang mawalan ng mahal sa buhay. Kailangan lang na madamay ang asawa niya sa plano namin dahil siya ang kahinaan niya. As if you can kill him. Huwag kang magsalita na akala mo isang pipitsuging lalaki lang papatayin mo. Eros Henderson is a beast, young lady. He is not called the devil for nothing. Mapanoy ang sa amin ni Vince na kinatiimbagan ko. I know very much how powerful he was. Leave Eros to Vince, young lady. Kill Henderson's wife instead. Nakangisi nitong sabit saka tumingin kay Vince na hindi maipintang mukha. Saka humanap sa akin na palabang sinasabi. Don't you dare touch her. It's my turn to smirk at him. Yes, King. Ani ko. Nasa ganun kaming sitwasyon na may ito. Babaeng pumasok sa malaking kwarto. Gulat ang namistro sa mukha ko na makilala ang babae. Natalie Coronel. Anong ginagawa niya rito? Gulat na tanong ko sa isip ko. Paano siya nakapasok dito? Napadako ang tingin niya sa akin at gaya ko. Nagulat din to pero ngumisi rin sa huli. Tsaka dumiretso ang tingin kay King. Bakit siya nandito? Why is the famous Natalie in front of me? Nakangising tanong ni King. I met your queen and she offered me a great deal. Well, as expected, kayo nga ang nanggulo sa birthday party ko. Nakataas ang kilay at matari ang tanong nito. I'm glad you knew, sweetie. I need your father's money but he refused to invest in my company so I scared him a little. Sagot ni King sa kanya. Natalie rolled her eyes. Whatever, old man. Hindi ako pumunta rito para dyan. I am here for Vince and for the offer na suhestyon ng asawa mo and I think makikinabang din kayo dito. Nakangisin nitong sabi na kinakunot ng noo ko. Si Queen din ang kumuha sa kanya? I wonder ano bang atraso ng mga Henderson kay Queen. Naratili lang akong natahimik dito sa gilid, nakikinig sa kanila. What is it? Ani Vince. Umayos naman ng tayo si Natalie. Seryosong tumingin sa amin. I know he loves Eros, kaya hindi ko alam kung ano ba ang ginagawa niya rito. At ganon, I know he loves Eros. Papatayin namin ang mahal niya. I have a plan. We will break the devil's heart and I need you to help me. My brother won't help me for this, so I need you instead. Sagot nito. Break the devil's heart? Ano? Anong ibig mong sabihin? At anong tulong ang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Vince. Si King naman nakikinig lamang din. Simple. Eros is deeply in love with his lovely wife and I hate it. Eros is mine and I cannot accept na mapupunta lang siya kay Sandra. Ang babaeng yun ang dahilan ng pagkamatay ng baby ko, ng baby namin ni Eros. Gulat ang gumuhit sa mukha ko sa sinabi niya pero sina Vince at King ay prente pa rin nakikinig sa kanya. Alam ba ng mga ito ang tungkol sa baby? So may ganito pala. There is a chance na nawawala lang ang mga memorya ni Sandra. Nagagalit ako kay Eros kasi ganoon lang niya kadaling kalimutan ng lahat at tanggapin ang babaeng iyon. I have tried everything para mapaghiwalay sila pero I failed. Kaya I need your help para matuloy ang plano ko at na makinabang din kayo. Nakangisi nitong sabi. Anong pakinabang ang makukuha namin? Sa wakas, nagkalakas ako ng loob na magtanong. Humarap naman siya sa akin sa ngumiti. Ngiting nakakatakot. Akala ko ba matalino ka? Hindi mo ba naisip nakakabaliw mo broken-hearted? It's hurt as hell. I've been there so I know what it feels. Gagamitin natin si Sandra para saktan ng asawa niya. At kapag nangyari yon, Eros will be depressed and broke. And it's your chance para gawin ang mga plano ninyo. Malaya ko makakagalaw while Eros is suffering because of Sandra. And Vince, I need you para magtagumpay ito. If I cannot seduce Eros, then you will seduce Sandra instead. Own her. Nakangisi nitong sabi. What do you think? Dagdag pa nito. Masasabi kong maganda ang plano niya. But still, we want Henderson die. Pero hindi namin palalampasin ng ganitong oportunidad na masaktan siya ng lubusan bago namin siya burahin sa mundo. That is one of your queen's suggestion. Take it or leave it. Ani pa nito. Napaigtad ako na may malambot na labi ang lumapat sa mga labi ko. His lips.
Gulat ko siyang tiningnan na kinangiti lamang niya. Masyado ba akong abala sa pinanonood ko at hindi ko namalay na nakarating siya? Hi, beautiful, bati niya. Sinimangutan ko lamang siya. Ewan ko ba't naiirita ako sa kanya. Siguro dahil sa pagbubuntis ko. Umupo siya sa tabi ko at yumakap sa bewang ko. What's with that face, baby? Tanong niya at saka ako iniharap sa kanya. Magkalapit ang mga mukha namin, kaya hindi ko mapigilan ng kamay kong pisilin ang matangos niyang ilong. Nanggigigil ako sa kanya. Ow! It hurts, wife? Reklamo niya at saka mahinang anulas ang kamay ko. Namumula ang ilong nito at nakasimangot ang gwapo niyang mukha. Ako na may tawa lang ang tawa dahil nakukyutan ako sa kanya. Tinignan niya ako na masama kaya't napatigil ako sa pagtawa at napasibi. Sabi ni Ali masyado raw sensitive ang mga buntis, kaya minsan kaya siguro napaka-emosyonal ko. Hormones. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya sa akin. Napatakip ako sa ilong ko na maamoy ang mabahong pabango niya na nakapagpabaliktad sa sikmura ko. Ayun na naman ba ang pabangong gamit niya? Mabilis ko siyang itinulak at saka mabilis na tumakbo sa sink at doon nagsuka. Mahigpit ako nakahawak sa gilid ng sink. Duwal lang ako ng duwal pero wala namang lumalabas. Naramdaman ko ang paghagod ng asawa ko sa likuran at ang pag-alalay niya sa bewang ko. Nanlalambot pa ang tuhod ko. Baby, wag mo naman pahirapan si mommy. Binuksan ko ang faucet para maghugas. Tahimik lang si Eros sa likuran ko. Pinilit niya ako para sa kanya at pinunasan ang bibig ko gamit ang tissue. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Are you okay? Tanong niya pero seryoso pa rin nakatingin. Tumango naman ako. Ayoko ng amoy ng pabango mo. Mabaho. Reklamo ko. Panglima ko ng pabalit ng pabango to, Sandra. Seryoso niyang sabi na kinatahimik ko. Binanggit niya ang pangalan ko kaya kumabog ang dibdib ko. Tell me. Umpisa pa nito bago diretsyan tumingin sa mga mata ko. Are you pregnant? Seryosong tanong pa nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa tanong niya. Sasabihin ko na ba? No, hindi pa sa ngayon. Magulo pa ang lahat. Kailangan muna namin mag-usap. Hindi ko gusto na sa magulong mundo mabuhay ang magiging baby namin. Hindi ko kaya maranasan niyang naranasan namin sa panganib nung nasa Spain kami. Ayoko. Hindi na naman ito maitatago. Hindi ko pa lang talaga nahahanap ang pagkakataon na sabihin sa kanya. Mabilis akong umiling. Imposible. Pagtanggi ko. Is it possible? We've done it in many times. I am sure you're pregnant. Masaya ang tono niya. Ayokong sirain ang kaligayahan na nag-uumpisang sumibol sa puso niya, pero kailangan. Imposible. May menstruation ako ngayon. Pagsasinungaling ko na ikinalungkot niya. Sandra, napakasinungaling mo. Sorry. Guilty pang usal ko. Sasabihin ko din sa kanya, pangako. Sorry baby, liar si mommy. Yumakap naman si Eros sa akin at tinaplos ang likod ko. Nakakonsensya ko sa pagsasinungaling ko. It's okay. We'll try again. Let's just wait for him or her. Bulong niya. Tumango na lang ako at napahagat sa labi ko. Lumayo siya sa akin dahil ayoko maamoy ang pabango niya. Are you okay now? Tanong niya pa. Tumango ulit ako. Good. Change and wear your prettiest dress. We're going to meet someone. Papalitan ko lang ang perfume ko. Sabi nito at saka umalis ka agad kaya hindi na ako nakapagtanong kung saan kami pupunta. Alam ko disappointed siya dahil nag-expect siya. Gusto ko tuloy sa rin ng sarili ko dahil sa kaartehan ko. Kumuha muna ako ng apple. Uminom ng gatas bago umakyat sa kwarto namin. I need to be healthy at mamayang for my schedule ako sa OB-GYN na nirecommend ni Ali sa akin. Magpapatulong lang ako kay Steph. Floral chiffon, full skirt contrast dress ang suot ko. Natinernohan ko ng flat shoes. Bawal daw kasing mag-heels or magsuot ng matataas na sapatos, sabi ni Ali. Nilaglag ko lang ang mahaba kong buhok tsaka nagpulbo at lip tint. Namakontento ko sa itsura ko, bumaba na ako and there he is. Ang napakagwapo kong asawa na nakaupo at nagbabasa sa may sala. Naka-white polo shirt siya at nakabukas ang 3 unang botones. Ayos na ayos ang buhok niya. Napakagwapo niya talaga. Hindi ko lubos maisip ng lalaking kinababaliwan ko noon ay akin na ngayon. Naramdaman niya pa yata ang presensya ko kaya tumingala siya. At nagtama mga mata namin. Hindi niya inalas ang tingin niya sa akin hanggang makababa ako. You are always gorgeous. Puri niya at saka hinawakan ng kamay ko at giniya sa labas. Let's go? Ani niya na ikinatango ko. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang nagmamaneho siya. You will know later. Just sit and relax. Sagot lang nito kaya tumahimik na lamang ako. Naalala ko tuloy sina Claire at Jeff. Alam na nilang umuwi na ako at ang mga bruhay naghahanap ng pasalubong.
Mamaya siguro, or bukas ko na lang siguro sila pupuntahan. Miss na miss ko na rin sila eh. 8:00 pa lang naman ng umaga. Papasok ako mamayang 11 dahil sobrang dami nang na-absent ko. Nakakahiya. Baka sabihin porket asawa ko na may-ari ng school eh, namimihasa na ako. Mamayang 4 naman kikitain ko o bigay ni ko. Hindi ko alam kung paano ako makakalusot kay Eros mamaya, pero baka na kami ni Steph. We're here! Napatingin ako sa paligid. St. Peter's Cemetery. Anong ginagawa namin dito? Bumaba naman siya at umikot saka ako pinagbuksan ng pinto. Gentlemen, let's go. Gorgeous? Inilahad niyang kamay niya na kinuha ko naman. Feeling ko namumula ako kapag sinasabi niyang maganda ako. Anong gagawin natin dito? Tanong ko, nakibit balikat lang sinagot niya. Ang dami naming pasikot-sikot na dinaanan bago marating sa isang malaki at magarang mausoleo. May nakasulat dito na Henderson. May pinindot naman siya sa may gilid na alam kong pin code para buksan ang pinto. Giniyan niya ako papasok. Mapapawaw ka na lang talaga sa ganda ng loob. Parang isang bahay na may 2 malalaking portrait sa dingding. Yung isa, picture ni Tito. At yung iba, picture naman ni Tita. Nabaling naman ang tingin ko sa nicho na hanggang bewang ko ang taas. May fresh white roses na naka-arrange sa taas noon. Binasa ko mga para nakasulat sa lapida. Miguel Henderson at Erin Allison Henderson. Kumabog ang dibdib ko na parang may bumabarang kung ano sa lalamunan ko nang mabasang pangalan ni Tita. Naalala ko si Tita. Hindi ko pa alam hanggang ngayon kung anong nangyari sa kanya. Ayoko naman magtanong kasi nung huling nagtanong ako kay Eros tungkol kay Tita, nagalit ito. Hihintayin ko na lang na sabihin niya sa akin yon. Hey, Mom and Dad, it's been a while. Naramdaman ko ang paghawak niya sa mga kamay ko. Seryoso lang to nakatingin sa lapida ng mga magulang niya, kaya mahina akong pinisil ang palad niya. I am with my woman. Feeling ko na mulang pisngi ko at kumabog ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Nanatili akong tahimik na nakikinig. Dad, when I was a kid, I told you that I will find someone like Mom, and I can proudly say that I found her. Abuelo also told me that he seems Mom on her. Like Mom, she has the courage and guts to fight for me even though Abuelo offered her a large amount of money just to leave me, and just like what Mom did, she declined it. Napahigpit ang hawak ko na maalala yon. Abuelo is really rude sometimes. Natatawang usal nito. Thank you for saying and not accepting Abuelo's offer. Diretsong tingin niya sa akin. Pinisil ko naman ang kamay niya at ngumiti. No, don't take me for that, Eros. Asawa mo ako at mag-i-stay sa feeling mo, responsibilidad ko. At saka, nag-promise naman ako, di ba? Hindi ako aalis hanggat di mo sinasabi. Paliwanag ko. Ngumiti naman ito pabalik ang tingin sa lapida. Heard that, Dad? She's really an amazing, beautiful woman. Pakilala pa nito na ikinangiti ko. Mom, you know her, right? You also love her like your own daughter. You want her for me way back then, and now look. She's mine now, and I don't have any intention to let her go. Hindi ko maiwasang di malungkot tuwing naalalang wala na siya. Isa siya sa mga tumutulong sa akin noon para mapalapit kay Eros. She supported me anytime. Gusto siyang tanungin kung ano nangyari kay Tita pero pinigilan kong sarili ko. Ayoko siyang tanungin ng mga bagay na masakit maalala. Hindi man niya tunay na ina si Tita pero alam ko kung gaano kita kamahal. Kaya gano'n na lang ang galit niya sa daddy niya nang malaman niya na nag-cheat ito at siya naging bunga. Mom, Dad, I want you to meet Sandra Luciana as my wife and not as my best friend's sister. Not someone who likes me way back then but someone I love. I promise in front of your grave that I will never hurt again like what I did in the previous. I love her. At siya lang ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Ang babaeng gusto ko magiging na magiging anak namin. Mahabang litanya nito. Napahagat ako ng labi sa huling sinabi niya. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa mga salita na sinabi niya sa harapan ng puntod na magulang niya. Sila ba ang sinasabi niyang imimit namin? Parang kinigiliti ang puso ko sa isiping ipinakilala niya ako sa mga magulang niya. Tita, Tito, promise po na maging mabuti akong asawa sa anak ninyo. Hindi ko siya iiwan at lolokohin. Makakaasa po kayong mamahalin ko siya ng sobra at higit pa sa pagmamahal niya. Sabi ko rin saka siya tinignan. Ngiti ang sinagot niya sa akin, tsaka ako mabilis na lilikan sa tungki ng ilong ko. I will do the same, tura niya. Nagdasal muna kami ng taimtim bago niya ako inayang umalis. Uuwi na ba tayo? Tanong ko. Umiling naman ito. Magkahawa kami naglalakad. Not yet. We're going to meet your parents. Sagot nito na ikinatigil ko. Napahagat ako ng labi para pigilan ang mga luha ko. Oo nga pala.
Ilang ba na rin akong di nakakadalaw sa kanila. Miss na miss ko na sila. Naramdaman ko naman ang pagpahid niya sa pisngi ko na nagpabalik sa akin sa wisyo. You're crying. Don't you want to see your parents, Tom? Alalang tanong niya. Matagal-tagal na rin kasi mula nang dumalaw ko sa kanila. Sariwa pa rin sa alaala kong pagkamatay nila sa harapan ko, pero may mali lang ngayon sa mga laalang meron ako. Hindi na to gaya ng dati na si Eros ang nakita kong pumatay sa kanila. Mula nang sabihin sa akin ni Eros na hindi siyang pumatay sa mga magulang at kay kuya, naging blur ang mukha ng lalaki sa memorya ko na siyang may hawak ng baril at bumaril sa mga magulang ko. Parang may mali. Okay lang ako, namimiss ko lang siguro sila. Tara na't ako naman na magpapakilala sa'yo sa kanila. Ani ko at saka siya hinila papunta sa puntod ng mga magulang ko at ni kuya. Hindi to ganun kagara kagaya ng mausoleo na Eros. Simple lang ang libingin ni na mommy. Para lang tong bahay na maliit na gate. Hindi nakala kaya malaya kami nakapasok. Nagtaka pa ako na makita ko may bulaklak din at mukhang fresh pa ang mga ito at may mga nakatirik din na kandila dito. Saan galing ang mga to? Tanong ko habang nakatingin sa mga bulaklak at kandila. May mga dumadalaw ba dito? Ang pagkakaalam ko bukod kay Ninong wala na kaming kamag-anak. Sa akin, ani Eros na ikinagulat ko. Nagtatanong ang mukha kong humarap sa kanya. Ikaw? Paanong ikaw? Seryoso ka? Hindi makapaniwala kong tanong. Yeah, mula nang malaman ko na dito rin sila nakalibing, inutusan kong caretaker sa puntod ni mommy na pakidala na rin ng flowers at pakitirikan ng kandila every week ang mga magulang mo o kuya mo. Mahaba niyang litanya. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatawa dahil sa tuwa sa sinabi niya. Naramdaman ko ang pagtutubig ng mga mata ko. Hindi ko expect na gagawin niya iyon. Hindi ko pa alam ang atraso ng pamilya ko sa kanya pero natutuwa ako na ginagawa niya pa rin ito. Thank you, Eros. Thank you so much. Hindi mo naman kailangan dalhan pa sila ng I need to and I want to. They are your family and you are my wife. Pamilya ko na rin sila. Sagot niya. Parang hinahaplos ang puso ko sa bawat ginagawa niya ngayong araw. Hindi niya alam kung gaano niya ako napasaya sa ginawa niya. Ilang minutong katahimikan. Inuna na namin ang pagdarasal bago ako magsalita. Hi ma, dad, and kuya. It's me, your princess. Sorry kayo lang po ako nakadalaw sa inyo. Hindi niyo naman po ako mumultuhin, di ba? Natatawang usal ko. Miss na miss ko na kayo. Sana kung nasan man kayo, payapa na kayo. Huwag kayo mag-alala sa akin, ayos lang po ako rito. Inaalagaan ko pong sarili ko. Pinapangako ko rin po sa inyo na hahanapin ko ang totoong taong pumatay sa inyo at pagbabayarin. Hindi ko mapigilang hindi mapaluha. Sobrang miss ko na sila. At saka, ma, dad, magkakaupo na po kayo at magkakapamangkin ka na, kuya. Buntis po ako, sabi ng isip ko. Naramdaman ko naman ang paghagod ni Eros sa likod ko habang pinupunasan ang mga luha ko. At saka kuya, kasama kong best friend mo. Diba sabi ko naman sa'yo kami magkakatuluyan? He is my husband now. Natatawa kong sabi habang may luha sa mga mata ko. Mom, Dad, alam ko kilala niyo na siya pero ipapakilala ko rin siya bilang di kaibigan. At crush ng prinsesa ninyo kundi bilang asawa ko. Demonyo, devil and beast. Yan ang madalas tingin nila sa kanya ngayon. At masasabi ko na isa rin ako sa mga taong yun pero alam niyo po, sa likod noon ay ang mabuti nitong kalooban. He cared for me and he loves me. He is still the old Eros I like way back then. Ang pangalan niya po, Eros Henderson, ang lalaki makakasama ko habang buhay. Mahabang litanya ko na may ngiti sa mga labi ko. Sir, Ma'am, and Sandro, I am your daughter and sister husband, and I just want to tell you that I'm sorry. I'm sorry for making your princess suffer and for making her cry a lot because of me. But I promise I'll never do that again. She's my queen after all. I'm also sorry for forcing her to marry me and for not giving her a chance to experience those fancy dreams of every woman. I never think of her. I didn't ask her. Iniisip ko lang po ang pansarili kong layunin. That's why I'm regretting it now. May sinseridad na sabi nito. Nanatili ako nakatingin sa kanya. Bakit niya ba sinasabi ang mga ito? And I don't want to regret it forever. So, sir, ma'am, and Sandro, I'm here in front of your tomb. And I want you to witness this special day of us. May kinuha to sa bulsa niya na maliit na red velvet box. Kasabay ang pagluhod niya. Di ko mapigilang hindi mapatuptop sa bibig ko dahil sa kabang nararamdaman ko. Binuksan niya ang box na yon at bumalaga sa akin ang isang magandang singsing na may diamante sa tuktok. Eros? Utal-utal na sabi ko. Sandra Luciana C. Henderson,
I am formally asking your hand in front of your parents' grave. Would you let me stay by your side forever? Will you let me be a father to our future child? Would you let me be your man? Sunod-sunod pang tanong nito na kinalunok ko. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumalay sa pisngi ko. Will you marry me again? Sincere nitong tanong. Nagunahan namang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sobrang tuwang nararamdaman ko. Hindi mapagsidla ng kilig at saya sa puso ko. You just need to say yes, baby. What took you so long to say that? I'm getting nervous. Napatawa ako dahil sa sayang kinakabahan. Ano? Nakangiti ito pero baka sa mukha niyang kaba. Then give me a reason. Why do I need to say yes to your proposal? Mapang-asar kong sabi. You love me. Mabilis niyang sagot na kinatawa ko. Okay then, let's get married again. Nakangiti kong sabi na siyang kinaaliwalas ng mukha niya. The next thing we know, we are kissing passionately in front of my parents' tomb. I love you, wife. Bulong niya sa pagitan ng mga halik namin. Baby! Ang saya-saya ni Mommy. This is the best day of my life. Sana palagi nilang ganito. Wala na akong mahihiling pa.